Tinawagan ni Iris ang ama at pinapapunta sa Grand Terrace dahil may gawin siyang pasabog na eksena. At habang nagaantay ay ikinuwento ang love story nila ni Tyrone. Nauna pa lang ay pinagsisilosan niya ito ang kanyang asawa dahil mas close ang ama kay Tyrone at nahulog sa paghanga na naging knight in shining armor nang iniligtas siya ni Tyrone sa bar nang may nang bastos daw sa kay Iris. Usap-usapan ng mga kaibigan ni Iris na dumalo na para bagang isang fairy tale ang love story nila. Pero natigil ang mga kaibigan na nagsalita si Iris na natigil ang kwentong love story nila nang nagkaroon ito ng kabit si Tyrone. Nang kasunod noon ay namatay at sa huli naman ay buhay pala. At nang bumalik si Tyrone ay humingi ng sorry dito sa kay Iris. At bumalik ang kanilang love story bilang husband and wife. Pero nagkamali si Iris dahil nandyan pa rin ang kabit. Pinapatigil naman ni Tyrone si Iris at gusto nang lumabas para tumigil ito sa pagsasalita. Samantala, dinala ng tauhan ni Vito sila Mira at Ma'am Aster sa isang lugar at ikinulong sa isang silid habang inaantay ang amo nilang si Vito. Pagdating ni Vito ay nakiusap si Aster na umiiyak na pakawalan si Mira at huwag idamay. Pero bigo si Aster sa kanyang hiling dahil nakita na ni Mira umano ang kanilang mukha. Ipinakita rin ni Vito ang baging device at galit na tinatanong si Aster kung sino ang nakaalam ng pagkamatay ni Marigold. Iniwan ng mga tauhan ni Vito si Mira sa silid at dinala si Aster sa labas para interogahin kung ano ang plano nila na nagnakaw ng ebidensya gamit ang baging device at dahil walang pahintulot ang paglagay ng baging device ay hindi daw tanggap ito bilang ebidensya. Galit naman si Aster nang tinanong si Vito kung bakit niya pinatay si Marigold. Umamin si Vito na nagkarelasyon sila ni Marigold dahil naghahanap ng father figure si Marigold at nalulungkot sa pag-asawa ulit ng kanyang inang si Aster at napabayaan siya. Galit na galit si Aster at sinampal si Vito na tinawag na hayop at sinabi rin ni Aster na magbabayad si Vito sa ginawang kasalanan. Pero ayon kay Vito ay hindi na makakalabas pang buhay si Aster at Mira at magsama sila ni Marigold. At gulat rin si Aster nang nalaman niya mula kay Vito na alam nito na si Lavender at si Jasmine Flores ay isa lamang. Gustong alamin ni Vito kung sino pa maliban kay Sandro at Tyrone na gusto siyang pabagsakin. Pero hindi umamin si Aster at alam niya na walang salita si Vito. Biglang nagkagulo sila nang dumating ang bantay ni Mira galing sa CR at wala na si Mira at tumakas ito nang tinanggal ang glass window jealousy at habang umalis ang ibang tauhan para hanapin si Mira ay kinuha ni Aster ang kahoy at hinampas ito kay Harry. Sabay dampot ng telepono ni Harry para tawagan si Jasmine o Lavender na kailangan niya na umanong tumakas at alam na nila na siya si Jasmine Flores. At ang party ay isang patibong dahil may mga pulis na darating para hulihin itong si Jasmine Flores. Marami pa sanang katanungan si Jasmine pero biglang natigil at narinig ni Jasmine na nasasaktan si Ma'am Aster. Dahil kasalukuyang nahuli ulit itong si Ma'am Aster, habang si Mira naman ay nasa likod ng mga drum at nakitang babarilin na ni Vito itong si Ma'am Aster kaya siya sumigaw. Sa narinig ni Ma'am Aster na nandyan ang kanyang apo ay sinabihan niya ito na tumakas. Isang putok ang umalingaw-ngaw at nakita ni Mira na natumba na ang kanyang mamita. Mabilis tumakbo palabas si Mira pero hinahabol siya ng mga tauhan ni Vito. Habang doon naman sa Grand Terrace ay kailangan nang lumabas ni Jasmine Flores o Lavender Fields dahil alam niya na darating na ang mga kapulisan. Habang si Iris naman ay tinawagan na ang mga kapulisan na kailangan na nilang pumasok at dahil nag-aantay na lamang sila ng sinyales mula kay Iris Benavides. Tuluyan na kayang mamamatay itong si Ma'am Aster Fields? Makakatakas kaya si Lavender o Jasmine Flores sa mga kapulisan? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.